Ipagdiriwang po natin ngayon ang unang linggo ng Kwaresma. Kapag ako'y tinawagan, kaagad kong pakikinggan upang aking matulungang magkamit ng kaligtasan, dangal at mahabang buhay. Ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating mahal na pare, Reverendo Padre J. Francis Flandes, SBD. Magsitayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambugan na awitin. Sa ating manapanalangin, ating isama ang intensyon ni Maribilen Gay Frichi for the healing of Teresita Sionco and fast recovery of Rosalinda Sanchez, thanksgiving of Vicky, intention of Luciguan, Iboncho and family, Maria Lee, and we lift up also our personal intention. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa panahon ng Kwaresma, inanyayahan tayo bilang isang bayan na higit na pagnilayan ang misteryo ng Pasko ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa misang ito, dumulog tayo sa ating mahabaging Ama, upang maging matibay natin siyang tanggulan sa harap ng bawat tukso, pangamba. Patuloy naman tayong ingatan at patnubayan upang makapamuhay tayong banal at naayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y pinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami naway lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao, ngunit sa pagsuway ng tao sa kalooban ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito, nararasan ng tao ang kaguluhan at kawalang pag-asa sa sinasagisag ng kanyang pagkahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Heneses. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningaan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin, at masasarap ang bunga sa gitna ng halamanan. Naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon, nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Tugon. Poon, iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Ang pagsanglansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Tugon. Poon, iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Tugon. Poon, iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Tugon. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ikalawang pagbasa.
Inihahambing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus. Ang biyaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa sa kasalanan na umaalipin sa nilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandaang loob ng Diyos ay higit na hindi hamak kaysa pagsuway ni Adan. Tutuungang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan, ang kagandang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na hindi hamak kaysa ibinunga ang pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol sa kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit na ang kinamtan ang mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ang kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbubunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ang isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway sa isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang mapawawalang sala sa pagsunod sa isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat to honor the Holy Gospel. Ikamo'y aming diringgin, ikamo'y aming susundin, ikamo'y aming tutugtin, ikamo'y aming diringgin, ikamo'y aming susundin. Ikamo'y aming tututin. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig ng banal na Ama nating may kapal. Ikamo'y aming diringgin, ikamo'y aming susundin, ikamo'y aming tututin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinalas ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ang diablo. Doon
40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng diablo sa tuluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilia. So ngayon, nandito na tayo sa panahon ng Kwarisma, 40 days, no? Kwarisma, no? 40. So 40 days of preparation, yung paghahanda sa dakilang kapistahan, no? The glorious resurrection. So 40 days, no? That's why yung 40, bakit 40? Dahil ilang araw din, ilang gabi si Jesus nandun sa ilang 40. Diba? Yung Noah, yung bago, yung nagbaha, ilang days bago humupa yung baha? 40 days. Bago rin yung mga Israelita, no? Doon sila sa ilang, no? Na they were wandering 40 years. Kasi yung 40, parang 40 preparasyon sa bagong buhay. Diba? May kasabihan nga, life begins at 40. So, 7 years old ka pa. Kasi, okay, so, yung meaning lang yan, 40 days of preparation for new life. No? Okay, so, ngayon, itong Ebanghelyo, nagpaalala sa atin sa Kwarisma that kailangan nating ipapractice yung tatlo. Diyon sa Ash Wednesday, ano yung tatlo? Na fasting, prayer, almsgiving. Okay, so actually dito yung napakita din sa Ebanghelyo, di ba? Nagugutom, fasting. Di ba? 40 days, 40 na araw, walang kain si Lord. Yeah. So di ba tayo pag Ash Wednesday, Good Friday, fasting and abstinence, every Friday, no, meron tayong abstinence from meat, no? So hindi man 40 days, no? Pero si Lord, 40 days walang kain. At alam ng diablo kasi 40 days, alam niya gutom na gutom. Kung saan tayo gutom, doon tayo susubuki ni Satanas. 'Di ba? Gutom siya, sabi ng Satanas, at pag hindi tayo sigurado sa ating identity, doon tayo sisirain ni Satanas. Sabi ni Satanas, kung ikaw, no? Kung ikaw ang anak ng Diyos, di ba? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kasi alam ni Satanas na gutom si Jesus. Okay? So parang gutom, di ba? Tayo pag gutom na, kain na lang, no? Anong kuan? No, di ba si Lord 40 days fasting, gutom na gutom. Tapos tayo isang araw lang hindi kaya, no? Pero si Lord 40 days. So dahil alam ni Satanas, 'yon ang kahinaan niya, nagugutom, tinitem. Gawin daw yung telepono. Gawin daw yung bato na tinapay. Pero hindi nakikinig si Jesus
sa kanyang pangangailangan sa gakutuman. Sinusunod pa rin niya ang Panginoon. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So every time na tinutokso siya ni Satanas, palagi niyang binabalikan ang salita ng Diyos. Dahil ang tinapay, temporal, material. Ibig sabihin, hindi lang tayo nabubuhay sa material na bagay. Ang nagbibigay buhay sa atin, ang nagbibigay meaning, direksyon sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Okay? Pag ang salita ng Diyos, yung Biblia, binabasa natin, may meaning ang buhay. Huwag nating sabihin na ang buhay ay may direksyon pag meron akong bagong cellphone. Ang buhay may direksyon pag may asawa na ako. Ganon. Ang buhay may... No, sabi ng Panginoon, di ba? Salita ng Diyos. Maski meron tayong kayamanan, kung wala ang salita ng Diyos sa ating buhay, feeling natin walang meaning ang ating buhay. Di ba? Gutom na si Lord. Maski gutom, di ba tayo gutom na gutom? Sakit na yung ulo. No? Parang tingin ng amo natin. No? Parang pandesal na. Pero hindi pa rin. No? Talagang malakas ang spiritual na Jesus. Hindi nakikinig sa kanyang gutom. Dahil tayo, halimbawa, gutom ka sa pera, yan, pakinggan mo yung gutom mo, hindi ka nagsisimba, kahil yun ang pinakinggan mo, pera, material. Lord, talagang walang pera, Lord. Kuskos mo na, Lord, ha? Pero si Lord, maski anong gutom, inuuna pa rin ang Panginoon. Maski anong gutom natin, anong pangangailangan, dapat uunahin ang Panginoon. Okay? That's why in the last part, di ba, iniwanan siyang dablo. Sino yung dumating? Yung mga anghel. Baka yung inalagaan siya. So, ito yon. Yung, ibig sabihin dito, practice of fasting. Okay? So, ang fasting pala, nagpaalala sa atin, ang papalakasin natin, yung ating spiritual na pamumuhay. Hindi yung physical or material. Although, kailangan yan. That's why nandito nga tayo ng Hong Kong para meron tayong material para makatulong. Pero, ang fasting, ibig sabihin dito, na mas mahalaga yung ating spiritual na pamumuhay kaysa physical. Okay? Gutom na gutom si Lord. Baka sabi ni Satanas, baka matumba ka na dyan. Baka mamatay ka dyan. Gawin mo ng bato ng tinapay. Okay? Pero inuna pa rin niya ang kalooban ng Diyos. Baka wala ka na, maiwanan ka dyan. Tanggapin mo na, afam. Dito, afam na yan. Baka wala, maiwanan ka. Pero inuuna pa rin si Lord. Si Lord na mag-provide. Kaya pangalawa, so yun ang fasting. Hindi na kontento ang demonyo. Diba? Ganun talaga pag temptation. Pag ititem ka, hahanapan ka talaga. Kung hindi ka natitem sa mga tinapay, material na buhay, saan naman dinala si Lord? Dinala siya ng diablo sa templo. Diba? At doon sa pinakatuktok, parang imagine natin, parang doon sa IFC or ICC. Diba? Pinakatuktok. At anong temptation niya? Yung, diba, temptation to become popular. Okay? Diba? Yung popularity. Okay? Diba? Yung, na ang temptation dito ay yung almsgiving. Yung temptation dito. Diba? Pinaakyat siya doon sa tuktok. Tapos sabi, magtipahulog ka. Dahil nasusulat daw na ipinagbilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalayan ka upang hindi matisod sa bato. Sige nga. Okay? Yun ang parang maging popular siya. Tatalon siya kasi nakasulat daw. Pero anong sabi ng Panginoon? Bumalik siya pa rin siya sa banal na kasulatan. Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Okay? Huwag mong subukin. Okay? So, ang temptation dito, in relation doon sa almsgiving.
Okay? To help people. Kasi pag siya, ang temptation kasi dito, yung kanyang sisikat siya. Popularity. Imagine, tatalon ka, tapos hindi ka or hindi ka ano man lang, o masugatan, no? Dahil pero, hindi siya nakikinig. Okay? So, ganun din ang nagpaalala sa atin na sometimes yung popularity natin, it will distance us sa ating mga kapatid. Dahil popular ka na, o sikat ka na, so yung buhay mo ngayon ay mataas na yung pader, nag-distance ka na, nawala na yung alms giving, wala na yung relationship sa kapwa. Kasi sikat ka na, iniingatan mo na ngayong kasikatan mo. Parang ayaw mo nang makisalamuha, no? Na yun ang gusto ni Lord, no? Na dapat maski mayaman ka na, sa Hong Kong ka na, nakabahay ka na, pag-uwi natin, marunong pa rin tayo makipag-usap sa lamuha sa iyo ating mga kapatid. Hindi sabihin, naka-Hong Kong na lang, hindi namang marunong. Dito naman yan. Nakipagtug-its pa nga dito, naka-Hong Kong na, ayaw na. Oh, social na. O, ganon. Maski init-init naman, naka-boots naman. Oh. So, ang punto dito na maski binibless ka ni Lord, pero wag mong kalimutan yung kapwa natin. Okay? Na yung sometimes, di ba, mapag-popular na, tingnan mo yung mga artista, tapos mga bahay, hindi na sila makita kung anong nangyari. Okay? So, ang punto dito, dapat marunong pa rin tayo makipagkapwa. Di ba, yung temptation niya, popular. Kasi lahat namang tao, di ba, pag umakyat ka sa IFC, subukan mo. O di ba? O lahat tayo. Parang si Lord, alam niya, Diyos siya. Pero nakirelate siya sa atin. Tao din siya, except sin. Na hindi siya humiwalay sa pagkatao natin. Okay? Na nagtiwala pa rin siya. Sabi nga, huwag mong subukin ng Panginoon. Okay? So pangatlo, hindi pa rin nakontento yung demonyo. Diba? Saan siya dinala? Sa napakataas sa bundok, baka doon sa dapik, no? Pwede na doon sa dapik. At pinakita doon, ipinatanaw ang lahat ng mga building doon. Sabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Okay? Ibigay lahat. Kung mahina ka doon, di ba, nag-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng masolve yung problema ko, Lord, yung utang ko, Lord. Tapos inala ka ng Diablo doon. Ibigay ko to sa lahat para mo solve yung problema mo. May pangangailangan ka, babayaran yung utang. Sabi ng Diablo, ibigay ko to sa lahat. Anong sundin mo ngayon? Pero sabi ni naman niya, basta sambahin mo ako. Tatalikuran mo ba si Lord? Pero again, bumalik si Panginoon doon sa salita, lumayas ka, Satanas, nasusulat, ang iyong Diyos, ang Panginoon, ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa kabila ng kahirapan, huwag mong talikuran ang Panginoon. Huwag kang palipat-lipat ng simbahan. Okay? Kasi wala ka nang nagpautang dito, lipat ka doon. Sabi ni Lord, dapat committed tayo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin doon. So ito yung prayer. Diba? Sino lang sasambahin? Ang Panginoon. So yung una, fasting, almsgiving. Pangatlo ay prayer. Si Lord lang ang sambahin natin. Okay? So yung tatlo, in this panahon ng Kwaresma, lalong palakasin natin. Ano yung tatlo? Fasting. So ano yung fasting? Di ba? Meal, yung isang, di ba, tatlo tayo, yung one full meal, hindi ka kakain. Okay. Hindi ka kakain, parang to feel na palakasin yung spiritual. No? Hindi yan pinapahirapan ang katawan, pero palakasin yung spiritual, mabubuhay pala ko maski hindi nakakain. Okay? Parang sinasabi nabubuhay din pala ako maski walang cellphone. Nabubuhay din ako maski walang TV muna. Yun ang ibig sabihin noon. Hindi yan na literal lang, hindi ako kakain. Pero yung spirit mo parang enslaved, bilanggo ka pa rin
sa material. Ang punto lang dito, more of spiritual, na hindi tayo nabilanggo sa mga material na bagay. Na maski walang material na yan, nabubuhay, may meaning ang buhay dahil sa salita ng Diyos. No? Yun ang fasting. Okay? Yung abstinence, no? Pag Friday, dito sa Kwarisma, abstain. Anong i-abstain? Hindi ka kumakain ng meat. No? So wala mo ng meat. Okay? Paano, Father? Sa bahay, itong pinakain ni Ma'am. Ano, Father? Yung nga, kasi konti kain lang konti, kasi wala alangan, Ma'am. Kasi sa kontra kasi natin, di ba? Ma'am, i-request mo lang kung, Ma'am, kasi Catholic ako. Pero, no. Wake up, all. Oh. Well, walang choice tayo. No? But, kung maiwasan, then iwasan natin. Pero yun nga, wala naman tayong choice. Lalong-lalo na yung walang food allowance, ano? Kapag walang food allowance, kung ano yung kinakain, yun ang kakainin natin. Pero, maybe other days, pag day off mo, halimbawa, Friday yon. Pero pag day off mo sa Sabado, doon mo na lang ibabawi yung walang McDonald's. Wala mo ng meat pack. Wala kang meat pack Saturday. Kung hindi, sila ba, stricto masyado yung employer. No? Sana ito ay pastoral reason. Dahil nga sa trabaho natin. O di ba, fasting. Friday, or talagang nagugutom ka na, hindi mo kaya. Intake lang konti. Pero halimbawa, 1/4 sa kinakain mo na regular, yun lang muna, kasi nagtrabaho kasi tayo. Mahirap naman na, although pag sa Pilipinas, gawin natin to, kasi libre tayo. Pero pag nandito, trabaho ka, mamaya, kukulaps ka na. Oh. Kung sa makayanan, again, pastoral reason. Pero dapat talaga, we have to observe. Since nagtatrabaho tayo at hindi natin hawak, di ba, na yung circumstances, yung simbahan is charitable to allow us. No? Pero alam natin, yung i-observe natin during Kwarisma. Alam natin yon. Pero lang nga, na dahil sa work, sa kondisyon natin, na hindi naman tayo, yung iba nga, nahirapan sa pagkain. No? So, yun ang tatlo. No? Fasting, no? Yung ipagsabihin palakas yung spiritual life, no? Yung fasting na ang importante yung spirituality. Anong pangalawa? Almsgiving. Na tayo ay one body of Christ. We have to reach out. No? Maski ano ka naman, mayaman, mahirap, but we are all one community. At pangatlo ay prayer. Na only God must be worship. Okay? That's why here in the first reading, di ba, si Eve, natitem. Okay? Ang punto naman dito sa unang pagbasa, disobedience. Di ba? Huwag mong kainin yung punong kahoy, yung saging. Saging ba yun? Huwag mong kainin yan. Okay? Pero sila ay nag-disobey. Okay? Yung disobedience. Sa second reading naman, dahil sa obedience, sa first reading, because of disobedience, nagkasala yung tao. No? Second reading, dahil sa obedience ni Jesus, naligtas ang tao. Okay? So it is in obedience yung ating kaligtasan. Okay? So in this season of Lent, we are reminded, fasting, prayer, at saka yung almsgiving. No? At reality ng buhay, talagang Satan will tempt us. No? Maski anong gawin natin, maski mabait, lalong mabait, talagang gagawin ni Satanas, i-tempt tayo, ilayo tayo sa Panginoon. Kasi meron tayong sacrament of confession, no? To confess. Kung nagkasala, confess, and the Lord will forgive us. It is a grace. No? Nagmisa to help us, humingi tayo ng grasya, natulungan tayo, na palakasin yung ating spiritual na pamumuhay. Okay? Na yung perfection natin only in the Lord. No? So normal sa ating paglalakbay, na hindi mawawala yung mga temptation. Pero
dapat para maiwasan, tularan natin ang Panginoon, nakasentro ang buhay natin sa Kanyang banal na salita. Every time ang Panginoon ay tinutokso, ang palagi niyang sinasagot, nasusulat. Nasusulat. Ibig sabihin, doon sa naging obedient siya, naging masunurin siya sa salita ng Diyos. No? Amen. Magsitayo, sumasampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa langit. Langit at lupa. Ang tao, siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhin, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng modal na kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, alaala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang sa makatuwid. Hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mga mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat sa pagdiriwang ng huling hapunan, pag-aahain ng alay. Ikaw, Jesus, ang Tinapay ng buhay pinasbasan, hinakit, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway magtulad sa pag-aalay mo.
Buhay na lahat ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, inaspasan, di natin ialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan, at pagsasalong walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagay natin ay kalooban ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at subong sa kanyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Kuskus sa lumalaki ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpala nga rin sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Stephen naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose, ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik tayo sandali at sa tahimik, hingin natin sa Panginoong grasya na mapalakas yung ating spiritual na pamumuhay, yung ating ugnayan, relationship
sa ating Panginoon. Naway sa panahong Kwaresma, merong pagbabago sa ating sarili, sa ating relationship, pakiugnayan sa ating kapwa, at ating commitment sa pagsunod sa ating Panginoon. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, napayo natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yes, baby. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipakaloob
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig ng banal na Ama nating may kapal. Kung nag-iisa at nalulumban dahil sa hirap mong tinataglan, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya araw mong lagi at karamay mong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa bawat panahon. Kaya't ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus sa habang panahon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pangpalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa
at pangpaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa namin damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na mumutawi sa iyong bibig. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. Oh Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years and so have been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel, to bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord, Jesus Christ. Amen. Before the final blessing, let us give thanks to Yahweh El Shaddai for all the graces we have in this Holy Mass. Everyone is invited to El Shaddai Fellowship right after the Mass. So yung mga nag-birthday this February, birthday wedding anniversary, punta sa RAP para sa panalangin, special prayer. February and wedding anniversary, birthday and wedding anniversary. Happy birthday. Panginoon, salamat sa banal na Eucharistia na nagbibigay sa amin ng lakas, sa aming pananampalataya, at nagbibigay ng liwanag at direksyon sa aming paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Salamat sa biyaya ng buhay at sa biyaya ng pag-iisang dibdib. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan at kanilang anibersaryo sa kanilang kasal sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan, kalakasan upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon para sa kanilang pamilya at para sa simbahan. Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang hindi sila manghina sa kanilang pagsunod sa iyong kalooban. Kung sila'y nanghina na Panginoon, naway ang Eucharistia ang maging lakas sa kanilang pamumuhay. Panginoon, ipadala mo ang iyong banal na mga anghel upang gabayan at protektahan sila sa kanilang pamumuhay at paglalakbay bilang mga OFW. Ilayo mo sila sa lahat ng masama at tawin maging matatag sila sa mga pagsubok sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na makamtan nilang kanilang mga panalangin kung ito iyong kalooban. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi sa aming komunidad, na maging instrumento din sila sa iyong pagmamahal at pagpapala sa kapwa. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumasa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sumainyo ang Panginoon. At At sumainyo rin. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkupkup mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang namumuhay para sa sarili lang
Kung sino man ang namamatay para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating paghahanap at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mga awitan ng mga bansa, tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ano na eh? Wala na. Magkano na oh? 45. Hindi mo na.